Nang makita ang biglaang pagbabago ng kapaligiran sa harap niya, bahagyang kinabahan si Lin Moyo. Likas siyang umatras ng kaunti at seryosong sinabi, "Napakagulong aura, hindi ko alam kung ilang bagay na ang nilamon ng buhawi na ito." Sa sandaling ito, ang buhawi sa ibaba na kanina ay tahimik ay biglang nagbago ng tuluyan, ang buhawi ay nagsimulang umikot ng mas marahas, at kakaibang mga sound wave na parang musika ay nagsimulang lumabas mula rito. At ang mga sound wave na iyon ay direktang patungo kay Lin Moyo. At sa sandaling pumasok ang mga musical wave sa kanyang tainga, isang hindi matiis na sakit ang sumalakay sa kanya. Agad na pumutok ang pawis sa kanyang noo, at dumaing siya ng may sakit habang sinasabi, "Isang kanta, maganda ito pakinggan, ngunit ito ay malinaw na tunog ng kaluluwa," at parang sinusubukan itong tumawag ng isang bagay, nagpatuloy ang tunog sa buong karagatan, dahan-dahan. Kumalat ang sunod-sunod na sound wave sa buong rehiyon, na unti-unting nagbago ang atmosfera ng dagat mismo. Ang karagatan, na kanina ay tahimik, ay biglang nagsimulang kumulo ng marahas. Pagkatapos, habang kumakalat ang mga sound wave, hindi mabilang na mga halimaw na parang nilalang dagat ang nagsimulang sumigaw habang lumilitaw mula sa ilalim ng karagatan. Isa-isa, ang mga halimaw ay bumangon mula sa kalaliman ng dagat, nang makita ang eksenang ito. Nagulat si Lin Moyo at sinabi, ang nilalang sa ilalim ng buhawi ay gumagamit ng tunog ng kaluluwa upang akitin ang mga halimaw ng Azure Dragon Sea, kinaladkad ng mga sound wave ang lahat ng halimaw patungo sa buhawi, nilamon ng bawat isa sa kanila sa nakakatakot na pagkakahawak nito. Nang makita ito, lalong naging seryoso ang ekspresyon ni Lin Moyo at sinabi, at pagkatapos ay nilalamon silang lahat, hindi mabilang na mga kaluluwa ng halimaw ang nagsanib, hindi nakapagtatakang napakagulo ng aura dito. Sana lamang ay wala sa loob ng malaking buhawi na yun ang divine spark ng Diyos ng sacred sound. Sa puntong ito, labis nang hindi mapalagay si Lin Moyo, walang sinayang na sandali, mabilis siyang sumisid pabalik sa karagatan at sumugod ng mas malalim, habang ina-activate ang kanyang skeleton armor, habang patuloy siyang bumababa ng buong bilis, bulong niya, dapat kong hanapin muna ang seabed, saglit na nagpatuloy si Lin Moyo sa paggalaw ng mas malalim sa karagatan. Ang sacred sound artifact na ibinigay sa kanya ng Diyos ng Kunlun ay gumagabay sa kanya sa buong daan. At tulad noon, sa wakas ay nakarating si Lin Moyo sa lalim na 20,000 metro sa ilalim ng Azure Dragon Sea. Matapos marating ang ganitong kalaliman, tiningnan niya ang tanawin sa harap at sinabi, "Kaya pala ako pinili ng dakilang Diyos ng Kunlun, ang presyon ng tubig dito ay malamang na kahit level 89 na profesional ay hindi kakayanin." Pagkatapos ay maingat siyang laming-dulinga at bulong sa sarili, "May mga halimaw dito." Sa mismong sandaling yon, biglang may lumitaw na higanteng pusit sa harap niya. Sa sandaling makita ito, agad na tinawag ni Lin Moyo ang kanyang mga headless horsemen at ngumiti habang sinasabi, gaya ng inaasahan, mas matatalino ang matataas na antas na halimaw, nagtatago sila sa kailaliman ng dagat, sa ganitong paraan, hindi sila malalamo ng malaking buhawi. Sumugod ang mga headless horsemen nang hindi kapani-pani walang bilis at agad na sinalakay ang higanteng pusit. Winasak ito sa isang hampas lamang. Ngunit sa sandaling mamatay ang halimaw na yon, hindi mabilang na iba pang mga halimaw ang nagsimulang sumigaw habang sumusugod kay Lin Moyo mula sa walang hanggang kadiliman sa ibaba. Nang makita ito, nagulat si Lin Moyo at sinabi, "Hindi ko inaasahan na napakaraming matataas na antas na halimaw ang nagtatago sa kalaliman ng dagat." Kahit na nakakita siya ng napakaraming halimaw, hindi nagpakita ng takot si Lin Moyo. Sa halip, agad niyang tinawag ang kanyang skeleton army at tuwang-tuwa siyang ngumiti habang sinasabi, "Mukhang magandang lugar din ito para magpa-level." Pagkatapos nito, inutusan niya ang lahat ng kanyang mga summons na atakihin ang mga halimaw dagat. Ang kanyang mga skeleton sundalo ay sumugod ng hindi kapani-pani walang bilis at sinimulang patayin ang mga halimaw na lumilitaw mula sa kadiliman. Ang mga skeleton warriors ay pumapatay ng mga nilalang na iyon sa isang atake lamang, at habang hindi mabilang na mga halimaw ang namamatay, napakaraming experience points ang pumasok kay Lin Moyo. Kaagad pagkatapos, isang gintong level up na liwanag ang bumaba sa kanya, at tumaas muli ang antas ni Lin Moyo. Opisyal na ngayong umabot si Lin Moyo sa level 75. Tiningnan niya ang kanyang bagong antas at masayang ngumiti at tumawa habang sinasabi, "Sa wakas ay nakarating ako sa level 75, matapos lipulin ang lahat ng halimaw sa lugar." Muli nang nagpatuloy si Lin Moyo sa pagbaba ng mas malalim sa karagatan, na-clear ko na ang mga sacred creature sa lugar na ito. Ngayon,
ipagpatuloy natin ang paggalugad ng mas malalim at tingnan kung mag-react ang Sacred Sound Wind Chime. Matagal na panahon na ang lumipas habang patuloy na bumababa ng mas malalim si Lin Moyo sa karagatan, at sa ngayon ay narating na niya ang isang hindi maisip na kalaliman. Sa sandaling ito, dumating si Lin Moyo sa Undersea Canyon ng Asher Dragon Sea. Tiningnan niya ang napakalaking canyon sa harap at nagulat na sinabi, "Ito ay isang undersea canyon, hindi ko inaasahan na sa lalim na 20,000 metro sa ilalim ng dagat, mayroon pa ring ganito kalaking canyon." Nagtataka ako kung gaano kalalim ang canyon na ito. Walang sinayang na oras, agad na tinawag ni Lin Moyo ang isang headless horseman at inutusan itong sumulong. "Humayo ka, bumaba ka doon at i-scout ang daan." Sumugod ang headless horseman sa napakaitim na kanya ng buong bilis, habang si Lin Moyo ay nanatili sa labas at naghintay ng matyaga. Lumipas ang 5 buong minuto, nang makita na ang dami ng oras ang lumipas, bahagyang nagulat si Lin Moyo at bulong, 5 minuto na, at hindi pa rin ito umaabot sa ilalim. Ang kanya na ito ay malamang na hindi bababa sa 50,000 metro ang lalim. Pagkasabi nito, nagpasya si Lin Moyo na pumasok ng personal. May nadiskubre yata ang headless horseman, maingat na sumulong si Lin Moyo, nanatiling lubhang alerto habang maingat na pinagmamasdan ang kanyang paligid habang umaabante ng mas malalim sa canyon. Habang patuloy siyang bumababa, unti-unting naging seryoso ang kanyang ekspresyon, kahit ang aking skeleton armor ay nagsisimula ng mahirapan sa ilalim ng presyon na ito, ang lalim dito ay malamang na umabot na sa 80,000 metro. Matapos lumipat ng ilang distansya, bigla siyang nakakita ng mahinang liwanag sa unahan niya. Sa mismong sandaling iyon, ang sacred artifact mula sa Diyos ng Kunlun na nasa kanya ay biglang nagsimulang magningning ng mas matindi. Nang makita ang reaksyong ito, agad na sinabi ni Lin Moyo ng may kasiyahan, nag-react ang wind chime, mabilis na lumipad ang sacred item patungo sa kumikinang na liwanag, at mabilis na sumunod si Lin Moyo. Habang papalapit siya, sa wakas ay nakita niya ang kanyang hinahanap sa buong oras na ito, ang divine spark ng Diyos ng Sacred Voice. Naramdaman ang aura ng mga batas na nagmumula rito, namulat ang mga mata ni Lin Moyo at napabulalas, ang aura ng mga batas, natagpuan ko na, ang divine spark ng Diyos ng Sacred Voice. Nakangiti, iniunat ni Lin Moyo ang kanyang kamay patungo sa kumikinang na liwanag. Gayunpaman, bago pa man mahawakan ng kanyang kamay ang proteksyon ng Diyosa, isang napakalakas na presyon ang biglang sumabog palabas at direktang sumalakay sa kanya. Napakatindi ng puwersa kaya ang skeleton armor ni Lin Moyo ay naduraj sa isang iglap, at ang sumalakay sa kanya ay isang higanteng tentacle ng pugita. Sa sandaling ito, ang halimaw na nakatayo sa harap ni Lin Moyo ay nahayag bilang Deep Sea Giant Octopus, isang world-class boss. Ang antas nito ay 88, lakas ay 2,000,000, liksi ay 1,500,000, espiritu ay 1,000,000, at konstitusyon ay 1,700,000. Sa mga kakayahan, maaari itong gumamit ng death coil, deadly poisoning, at fatal suction cups. Sa mga katangian nito, immune ito sa water element, may 50% pagbawas sa poison damage, 50% pagbawas sa physical damage, at taglay ang limb substitution survival ability. Sa sandaling makita ni Lin Moyo ang nakakatakot na boss na ito, agad niyang inactivate muli ang kanyang skeleton armor. Pagkatapos, habang seryosong tinitingnan ang mga katangian ng halimaw, sinabi niya, nakakapangilabot na stats, kaya naman nagawa nitong durugin ang aking skeleton armor. Tila sinipsip nito ang bakas ng kapangyarihan ng divine spark at lumakas ng husto dahil dito. Kaagad pagkatapos, mabilis na inactivate ni Lin Moyo ang strong soldier ability. Habang nag-a-activate ang kakayahan, malinaw niyang naramdaman ang kanyang soul power na patuloy na nauubos, ngunit sa parehong oras, isang napakalakas na lakas ang pumuno sa kanyang katawan. Ang aking soul power ay patuloy na nauubos, ngunit nararamdaman ko ang walang katapusang lakas na dumadaloy sa aking katawan. Ang aking 4 na pangunahing katangian ay malamang na nalampasan na lahat. Bago matapos ang kanyang iniisip, hinugot ni Lin Moyo ang kanyang karit at dahan-daang umatras habang malamig na nakatitig sa pugita. Gusto kong makita kung ang kapangyarihan ng iyong divine spark ay mas malakas o ang aking origin skill. Sa susunod na segundo, agad na ginamit ni Lin Moyo ang elemental riot patungo sa higanteng pugita. Ang malakas na atake ay sumugod at direktang sumalpok sa pugita bago sumabog ng marahas. Sa sandaling tumama ang atake, ang Deep Sea Giant Octopus ay nagmamadaling umatras. Nang makita ang boss na sinusubukang tumakas,
Agad na sumugod si Lin Moyo nang hindi ka pani-paniwalang bilis habang ina-activate ang kanyang God-slaying skill. Saan ka pupunta? Sa sandaling makalapit si Lin Moyo, inugoy niya ng diretso ang kanyang God-slaying attack sa pugita. Ang atake ay hindi ka pani-paniwalang malakas. Sa sandaling bumangga sa katawan ng halimaw, naputol nito ang malaking bahagi mula sa tagiliran ng pugita. Gayunpaman, agad na inactivate ng Deep Sea Giant Octopus ang limb substitution survival ability nito at puwersahang pinalitan ang nasirang bahagi ng katawan nito. Kahit na ganoon, ilan sa kanyang mga tentacle ay naputol na ng atake ni Lin Moyo. Ngayon ay nakatitig ang higanteng pugita kay Lin Moyo na may matinding galit na nagniningas sa kanyang mga mata.